Sino kaya ang naghihintay sa Straw Hat Pirate sa isla ng Elbaf? Bali ito na nga yung analysis video natin para sa chapter 1124. At para umpisahan nga itong topic natin syempre unahin nating pag-usapan itong karakter na nagpakita sa unang scene ng latest chapter, which is si Big News Morgan. Nakita nga natin kung gaano ka-excited itong si Morgan na ibalita sa mundo yung naging laban ng mga emperors, pati na yung naging pagkamatay daw ni Vegapunk. Pero kahit alam nga ni Morgan yung katotohanan na hindi si Luffy ang pumatay kay Vegapunk, willing pa nga rin siyang ibalita ito. Bakit? Dahil sa kanya na nga rin mismo nang galing in chapter 1074 na yung pagbabalita daw hindi patungkol sa katotohanan o kasinungalingan. Ang balita nga daw patungkol lang sa entertainment. Meaning walang pake si Big News Morgan kung totoo itong pagpatay ni Luffy kay Vegapunk o hindi. Ang importante nga makakapag-attract daw ito ng engagement sa mundo. Engagement para sundan ng mga tao sa mundo yung mga susunod niyang ibabalita pa. Since nagiging entertaining na nga yung mga nangyayari. Bali itong scene nga na to dito natin mas ma-appreciate yung beauty ng anime na One Piece. Dahil pinapakita nga neto o sinasalamin neto yung mga nangyayari sa tunay na buhay natin. Gaya na lang ng ipinakita ni Morgan, yung paglalabas niya ng fake news. Marami nga ngayon na nagbabalita na wala nang pakialam sa facts o sa katotohanan. As long as magigain nga ito ng traction o views, ibabalita pa nga rin ito ng iilan. Kahit pa alam na nilang fake news ito. So recently nga tinalakay natin yung patungkol dito. Yung patungkol sa fake news na nakapalibot sa One Piece. Kaya naman kung may time nga kayo, i-check nyo na lang itong video natin na to. Ilalagay ko na nga lang yung link neto sa comment section sa ibaba. Anyway, ang sunod naman nating pag-usapan itong isa sa mga nakaligtas sa Conqueror Saki ni Joy Boy na nasa mismong Egghead Island. Ito nga si Sentomaru. Nakita nga natin siya na sumakay na sa isang bangka at paalis na ngayon sa isla. So itong scene nga ni Sentomaru very similar sa vibes nung pag-alis rin ni Robin sa Ohara during Ohara incident. Pero ang tanong nga na maibabato natin ngayon kay Sentomaru saan na kaya siya pupunta? Ano na ang mga susunod niyang galaw? Dahil we all know na explicitly nga niyang in-announce yung pagbebetray niya sa Marines at World Government. Ito nga yung rason kung bakit siya inatake ni Rob Lucci. In short, nanatili yung loyalty niya kay Vegapunk. Ngayon technically nga patay na si Vegapunk at hindi pa siya sumama sa Straw Hat Pirates pati na sa mga Giants papunta sa Elbaf. Kaya naman ang tanong saan na kaya siya pupunta? Bali may tatlong choices nga siya sa tingin ko. Una yung obvious way na susundan niya itong Straw Hat Pirates sa Elbaf. Since technically nga may buhay pa sa mga satellites ni Vegapunk, which is si Lilith. Kaya pwedeng dito na lang niya ibuhos yung loyalty niya na pagiging guard para kay Vegapunk. Ang ikalawang choice naman niya sa Sword. Dahil nga sa napag-alaman natin na itong mga Sword members mga nag-resign na Marines na hindi lang na-approve yung mga resignation letters nila, pwede ngang umanib si Sentomaru dito at gawin niyang tuwid yung baluktot na sistema ng mga Marines. Nakita naman natin yung disappointment niya kay Admiral Kizaru dahil sa maling pananaw neto, 'di ba? Kaya naman possible nga ito sa tingin ko. At ang ikatlong choice naman ni Sentomaru na although sa tingin ko mababa ang tsansa neto pero possible pa rin naman sa Revolutionary Army. Dahil nga sa may koneksyon si Sentomaru kila Vegapunk, Bonnie at Kuma at may koneksyon rin si Dragon sa tatlong to, pwede ngang tanggapin ni Dragon itong si Sentomaru kung sakali man at pumunta siya dito. Sa tingin ko lang naman yan. Ang sunod naman nating pag-usapan itong naging conversation nila Admiral Kizaru at Fleet Admiral Sakazuki. Ramdam nga natin sa naging pag-uusap nila yung mutual respect ng dalawang karakter na to. Nire-respeto nila ang isa't isa. Pero nung time nga na kailangang mag-step up ni Sakazuki para talakayin itong naging misyon ni Kizaru, ipinakita nga niya kung sino ang mas nagmamando sa
hanay ng Marines. At ito nga yung hindi nagustuhan ni Kizaru, kaya rin siya nakapagbitaw ng hindi magagandang salita. So itong frustration nga ni Kizaru na ibinahagi niya kay Sakazuki, gaya ng pagpapaintindi dito na napatay niya yung kinikilala niyang best friend na si Vegapunk, ipinakita ngang naiintindihan ito ni Sakazuki. Kaya nga siya humingi ng tawad kay Kizaru. So itong pagbabanggit nga ni Sakazuki na I'm sorry brother kay Kizaru, wag nyo nga itong i-take as literally. Literal in a way na talagang magkapatid sila. Malamang ang minimin dito ni Sakazuki yung pagiging magkapatid nila sa hanay ng mga Marines o sa pagiging admirals nila in general. Dahil alam naman nating lahat na dalawa sila sa mga original admirals na ipinakilala sa series ng One Piece. Sa part naman ng pagbabanggit ni Lilith na buhay pa daw si Vegapunk pati na yung iba pang satellites, dalawa nga yung nakikita kong way sa gustong sabihin na to ni Lilith. Una yung nabanggit ni Dr. Hiriluk na as long as naaalala daw ang isang tao, hindi mamamatay yung tao na yon. Or simply yung concept ng inherited will. Kumbaga nabanggit lang ni Lilith kay Luffy na hindi papatay si Vegapunk para hindi na malungkot si Luffy at hindi niya nasisihin ang sarili niya. Ang ikalawang way naman itong nabanggit ko sa chapter review natin na possible na naging data na lang itong sila Vegapunk sa loob ng mismong Punk records. At itong mga nangyari sa kanila real time nilang sinasabi kay Lilith through Punk records. Ang interesting ang malaman dito ano na kaya ang gagawin ng world government sa Punk records pagtapos ng nangyaring Egghead incident. Ima-maximize pa rin ba nila ito gaya ng unang plano nila para makapag-create si York ng mas maraming Mother Flame na makakapag-fuel sa ancient weapon nila, o sisirain na lang nila ito at isa-sacrifice si York para mapatay rin si Lilith? Bali, para sa inyo ba? Anong thoughts nyo dito? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Sa part naman ng ipinakitang silhouette sa huling panel ng chapter 1124, iba't iba nga ang opinyon ng mga fans ukol dito. May mga nagsasabi nga na ito daw si Jaguar di Saul, pero base nga sa mismong hugis ng silhouette malabong ito si Saul. Plus alam na nga nating lahat na nasa Elbaf si Saul. In fact bulgaran pa nga yung binanggit ni Robin sa chapter na to. Kaya naman kung iisipin nyo ano pa yung point kung bakit siya itatago ni Oda gamit ang isang silhouette kung ni-reveal naman siya ni Robin sa mismong chapter na to, 'di ba? May mga nagsasabi nga rin na itong silhouette daw si Shanks naman. Since oo nga naman, kahugis ng katawan niya yung silhouette na to. Pero gaya nga ng nabanggit ko ano pa yung point ng pagtatago sa isang karakter kung alam naman nating lahat na nandito siya sa lokasyon ng Elbaf. So ang best guess ko nga dito gaya ng nabanggit ko sa spoiler video natin. Either si Loki na sinasabing prinsipe ng Elbaf or itong sinasabing man with Mark Flames. Base nga sa hugis ng silhouette niya very similar nga siya sa nakausap ni Crocus sa isang cover page. So hindi ko sinasabing ito si Shiki guys ha. Ang hula ko nga lang possible na ito yung tinutukoy ni Eustace Kid na man with Mark Flames, yung taong may hawak ng ika-4 na Road Poneglyph. Dahil kung itong Elbaf arc na nga ang huling arc bago magpunta ng Laugh Tale itong Straw Hat Pirates, it makes sense lang na ito yung possible na gagawing plot ni Oda sa arc na to. Ang makuha ang huling Road Poneglyph nang sa ganon makapunta na ng Laugh Tale itong Straw Hat Pirates. Malay natin, itong prinsipe pala ng Elbaf na si Loki at itong man with Mark Flames iisa lang, 'di ba? Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1124. Bali may break nga next week. Kaya naman asahan nyo na tuloy-tuloy pa nga rin yung pag-upload natin ng mga content para hindi nyo maramdaman itong break na parating. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!